Samantala, nagbabala rin ng COMELEC at Bangko Sentral sa publiko laban sa umunoy pagkalat ng mga palsipikadong pera. Ayon sa COMELEC, may mga politikong gumagamit ng peking perang papel sa pamimili ng boto. Narito naman ang report ni Roby Cerezo. Una nang nagbabala ang COMELEC at Bangko Sentral ng Pilipinas na kakalat ang pera pag ganitong panahon ng eleksyon. Sabihin mang iwasan ang mga politikong may ganitong gawain, hindi naman matanggihan ng ating mga kababayan ang inaalok na pera. Ang ganitong pagtanggap ng suhol mula sa isang kandidato ay isang kasiraan sa integridad at kredibilidad ng tumanggap at ng kandidatong nagbigay. At dahil sa milyon-milyong piso ang inilalabas ng kandidato para sa pagmumudmod ng pera, ginagawa na nilang huwad o peke ang mga salaping ipinamimigay. Napatunayan na ito ng mga awtoridad ng positibong naglabasan ang mga ikinalat na peking pera sa mga lalawigan sa Mindanao. Nito lamang isang linggo ay nahulog sa bitag ng CIDG Cagayan de Oro ang ilang mga suspect sa isang entrapment operation kung saan hawak ng mga ito ang mga dolyar na nagkakahalaga ng 1.6 million pesos. Sa Cagayan de Oro din na recover ng pulisya at Bangko Sentral nito lamang Martes ang kalahating milyong pisong halaga ng mga peking Philippine money. At nitong ika-1 lamang ng Mayo, sa pakikipagtulungan ng isang concerned citizen sa Bacolod City, nagawa niyang i-turn over sa kanilang pulisya ang halagang 150,000 pesos ng mga peking pera at nagbigay pa na impormasyon na isang kandidato ang naghanda ng halagang 3 milyong piso pang halaga ng peking mga Philippine money para ipamudmod o ipambili ng boto sa kanilang lalawigan. Hindi naman tumitigil ang mga otoridad na hantingin ang pasimuno ng kumakalat na peking pera sa bansa na maaaring nakakarating na sa isla ng Luzon. Kaya't ang panawagan ng Bangko Sentral at Pulisya na mag-ingat sa pagtanggap ng mga ipinamimigay na pera lalo na't galing sa mga tumatakbong kandidato dahil ito pa ang ikapapahamak na may hawak nito. Para sa Telebisyon ng Bayan, Roby Cerezo.